Alleluia, 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 Alleluia. Sa krus ni Kristo dinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama nating kapwa deboto na nakatutok at kaisa natin sa pagmimisa sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Libre mangarap. Madalas naman nating naririnig yon. At isa sa mga pinakamasarap na gawin ay ang mangarap sa buhay. Diba? Walang masamang mangarap. O, hindi masama ang mangarap. Sabi nga, chase your dreams. Mangarap tayo at dahil libre, taas-taasan na daw natin ang pangarap natin, hindi ba? Lahat naman tayo siguro may pangarap. Marami dito sa atin ang pumunta sa Quiapo Church para isang guni ang ating mga pangarap, ang ating mga plano sa buhay sa ating Pong Jesus Nazareno. Di ba? Nagsisimba tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos, nilalatag din natin yung mga plano at mga pangarap natin sa buhay. Sa mga magulang na naririto, may pangarap tayo sa kanya-kanya nating mga anak. Tama? No? Walang ninais na masama ang mga magulang para sa mga anak. Bagkus, pinapangarap nila na maging maayos, ligtas, malusog ang kanilang mga anak, makatapos sa pag-aaral, at magkaroon ng maayos na buhay. Wala naman yatang mga magulang na nangarap ng hindi maganda para sa kanilang mga anak. Ay sana magbulakbol yung anak ko. Wala naman yatang ganon, ano? So ang pangarap natin ay laging sa ikabubuti. Pero, sa mga pangarap na ito, kapag ka masyado nang natali ang ating mga pagkatao, ang ating mga mata at paningin sa pangarap lamang na ito, at para makamit ito kahit na kumapit ka na sa patalim,
doon nagiging masama ang tao. Ha? Wala naman sanang maging masama sa pagiging tanyag, sa pagiging sikat, sa pagiging kilala. Kaya lang, yung iba, nakakalungkot mang isipin, ay ito na yung kumain sa kanilang pagkatao na wala na yung pagkikipagkapwa-tao. Ang lahat na lang ng gusto ay para sa sarili. Pangarap na lang para sa sarili. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, isa ito sa mga mahalagang leksyon na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Samantalang ang mga alagad ay nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakadakila, siguro meron din naman sila mga pangarap na sarili. Kaya lang doon na lang natali, pinagtatalunan na nila kung sino ba yung pinakamagaling sa kanila, pinakasikat sa kanila, pinakamahusay sa kanila, kahit na matapakan na nila ang ibang tao. Yung kapwa nila apostol. Tayo din ay pinapaalalahanan ngayong gabing ito na sa ating mga pangarap, huwag nating kalimutan ng pakikipagkapwa, huwag natin ding kalilimutan na isangguni ang mga pangarap na ito sa ating Panginoon. Aminin man natin sa hindi, sa kahinaan natin bilang tao, kapag masyado na nating hinahabol ang mga pangarap na ito, nakakalimutan natin yung kapakanan ng mga mahal natin sa buhay. Kasi gusto mo na lang mangyari ito na yumaman ka, maging sikat ka, manalo ka sa posisyon na ito, makuha mo yung kapangyarihan kahit na anong mangyari, kahit mawala yung mga taong mahalaga sa aking buhay. Yun yung nakakalungkot na nangyayari sa pangarap natin bilang tao. At isa sa mga pinakamalungkot pa bukod doon ay nakakalimutan natin ang Diyos. Sa pagpupumilit natin na abutin ang mga pangarap na ito, nakakalimutan natin na meron ding pangarap ang Diyos para sa atin. May nais ang Diyos para sa atin. May kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Mga minamahal kong kapatid, iniharap ni Jesus ang isang bata sa mga apostol upang ipaalala na kagaya ng isang bata, dapat tayo ay magpaubaya at umasa ng buong kalooban sa kalooban ng Diyos. Marahil meron tayong mga pangarap at plano sa buhay. That's good. Mabuti yan. Pero sana sa kahulihan ng bawat panalangin, sa kahulihan ng bawat pakikipag-usap natin sa Diyos, sa kahulihan ng paglalatag natin ng mga pangarap na ito, ang masabi lang natin ay matupad din tawa ang pangarap ng Diyos sa atin. At ano yung pangarap ng Diyos sa atin? Walang iba kung hindi ang buhay ng kabanalan at kabutihan bilang mga anak ng Diyos. Walang hindi mabuting nanaisin ng Diyos para sa atin. Kaya nawa ay matutunan natin kagaya ng isang bata na magpaubaya sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ito ang grasyang ihilingin natin sa ating Pong Jesus Nazareno bilang mga deboto na nais tularan ang kaugalian ng isang bata, kayang magpaubaya at kayang magbigay ng sarili para matupad ang kalooban ng Diyos.